Isa pong magandang umaga, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming pong kongregasyon sa Pilipinas at Macau. Ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay sa ilalim po ng Archdiocese of Manila. At tuwing Martes, dito po ang sentro ng debosyon at pamamanata sa Mater Dolorosa de la Pieta, ang atin pong pagpaparangal sa ika-6 na hapis ng Inang Maria, na kung saan ay buong pagmamahal, kinalong niya ang walang buhay na katawan na inialay ng Panginoong Hesus para po sa atin. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay Biyernes o Sabado ng ika-33 linggo, Saturday of the 33rd week of Ordinary Time, at sa kalendaryo ito ay ngayon November 20. Kaya po binabati po natin ng happy birthday ang mga sumusunod na nagdiriwang ng birthday mismo sa araw na ito. Unang-una siyempre ang ating pong kaibigan mula sa Las Piñas, sa ating South Mall Ministry, si Ate Susan De Leon. Ayan. And then of course, ka-birthday niya si Sisi Samosa. Ayan, na alam ko family friend din po nila, no? So, alam niyo to si Ate Susan, maraming connection ito, no? At syempre po, pagbati kay Joey Jimenez ng Mater Dei Marriage Encounter Community. Laudator Jesus Christus, no? Purihin po natin ang Panginoong Jesucristo, at ang gospel natin today, Saturday, Our Lady's Saturday of the 33rd week of Ordinary Time, ay Luke 20:27 to 40. Matapos pong linisin ng Panginoon ang Temple of Jerusalem sa kwento ng Ebanghelyo kahapon, ay hinarap niya sa Jerusalem ang iba't ibang mga religious leaders, partikular ang mga Saduseo, o yung pong mga pari na nagmula sa angkan ni Sadok, na siyang punong pari sa kapanahunan po ng Haring David at ng Haring Solomon. At alam niyo itong mga Saduseo, hindi po sila naniniwala sa maraming bagay, bagaman sila po ay mga pari. Ang pinaniniwalaan lamang nila solid ay ang 5 libro ni Moises, yung tinatawag po na Pentateuch. Nung araw, tawag diyan ng mga Hudyo ay Torah, ang batas. Hindi sila naniniwala sa ilang mga tradisyon. Isa na po riyan ang tradisyon ng mga anghel, at with that, ang tradisyon ng buhay pagkatapos ng buhay na ito. Wala pong afterlife doctrine ang mga Saduseo. At sa gospel po natin ngayon, sinubok nila ang Panginoon at nais nilang ipakita sa kanilang pagbibigay ng kwento tungkol sa balo. Pinakita nila, nais nilang i-illustrate kung papaanong ang resurrection of the dead, ang muling pagkabuhay ng mga namatay,
kapag ito'y in-apply, magkakaroon ng komplikasyon do sa tinatawag na levirate law. Levir, ibig sabihin ay brother-in-law, na mababasa po natin sa Deuteronomy chapter 25, 5 to 10, no? Itong mga Saduseyong ito, na yung nga hindi naniniwala sa buhay na walang hanggan, ay naniniwala na kapag in-apply itong levirate law, na kung saan ang brother-in-law kailangang mag-produce ng biological son sa widow, sa balo ng kanyang nasirang kapatid upang siyang magsilbing biological heir o tagapagmana ng mga ari-arian ng kanyang kapatid na nasira, magkakaroon po ng problema ang kwento. Yun po yung nais pong i-illustrate ng mga Saduceo. Now, sa kanyang kasagutan, pinakita ng Panginoon na sabi nga natin, God's ways are not our ways. No? Ang limits ng ating pag-iisip bilang tao, ang limits ng ating pong posibilidad bilang tao, hindi po yan applicable sa Diyos. At tatlong bagay ang binigyan po ng emphasis ng Panginoon sa kanyang pagsagot sa kwento komplikado ng mga Saduseo. Okay? Number 1, na doon sa buhay pagkatapos ng buhay dito, wala nang katapusan. Wala nang kamatayan. Entonces, yung pong mga human institutions na nandito sa mundo, na ang focus ay ang pagpapatuloy ng atin pong henerasyon sa gitna ng sakit at kamatayan. Therefore, mayroong pag-aasawa upang magkaroon ng anak, at yung anak naman ay manganganak, at magtutuloy-tuloy ang iyong angkan. Yun ay hindi na po issue, sapagkat sa afterlife, wala na pong kamatayan. Yun ang una. Pangalawa, pinapakita ng Panginoon na doon sa muling pagkabuhay, hindi lang ito bagong buhay, kung hindi bagong anyo, new mode, bagong quality ng buhay, no? Totoo, i-maintain po natin ang ating pong mga identity. Wala po yung tinatawag na transmigration o paglilipat ng kaluluwa sa iba't ibang personalidad. Hindi po tayo sumasang-ayon sa transmigration of the soul. Mananatili ang atin pong identity, at tayo pong lahat naman ay titipunin bilang iisang pamilya ng Diyos. Therefore, isang klaseng relasyon na lang mayroon sa afterlife. Para po sa bawat isa sa atin, we will all be brothers and sisters in Christ. Yan. Wala na po yung mga husband, wife, grandmother, grandfather, o ano pa man. We will all be brothers and sisters in Christ. At pangatlo, sa kanya pong sagot, nilinaw po ng Panginoon na ang pinakamatinding pruweba ng muling pagkabuhay ay walang iba kung hindi ang Diyos, na nagpapakilala ng kanyang sarili bilang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ng mga patriarka, na hindi na natin nasisilayan sa buhay na ito, subalit nananatiling point of reference sapagkat sila ngayon
ay buhay sa piling ng Diyos. Mga kapatid, palagay ko, malinaw na malinaw sa umagang ito. Sana magbigay po ng alab, liwanag, init, ang ating pong ebanghelyo at pag-aaral. At dito, nais po ng Panginoon na paniwalaan natin, hindi lang po ang buhay na walang hanggan, kung hindi paniwalaan natin na ang pamamaraan ng Diyos, the way of God, is beyond our limits, beyond our reason, beyond our knowledge. Sa mga nagdadaan sa iba't ibang sitwasyon ng buhay, God is greater than what we think. Kaya, magtiwala tayo sa Kanya. Sana po ay talagang binuhay kayo ng ating leksyon sa araw nito. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyong timeline, sa timeline ng pamilya, sa timeline ng barkada, sa timeline ng inyong parokya. Tayo po'y mag-evangelize. Ipakilala po natin sa Facebook, pagkagising sa umaga. Sa Viber group, pagkagising sa umaga. At sa YouTube, Domi Guzman, ang ating evangelization channel. At ngayon po, hayaan niyo po na aking pong batiin, pagpalain ang atin pong mga online parishioners. At I believe sa araw pong ito ay turno naman po ng ating mga online parishioners na nanggagaling sa iba't ibang mga charismatic at evangelization groups. Sa God Loves Community, binabati natin ang Brother Robert Castañeda, Rolly Tessie Makatangay, Philaine Tan, Jinwi at Fred, Ricky at Sylvia Berenguer and family, Paul Almendras, Hener Siriban, Nancy Spiritu, Giselle Ango Ortiz Luis and the whole family. Gayon din po si Rene at Grace Yupanco, Hermie at Lita Roque, Mario Somera, Bernard Banyares at Manny Abelio. Pagbati rin po kay Jocelyn Poon at kay Ruby, kay Sunny at Pamela Cadiz at kay Pai Songko. Pagbati po sa abroad kay Yen at Jojo Hernandez na ngayon ay nilalamig na. Tesla Badan, kumusta? At Alex Pideris. Diyan naman po sa Acts Catholic Community, binabati natin sina Hernand Luz Clemente, Leo Neris Reyes, Malu Greg Aguila, Nancy Reyes, at Rox Velasquez, at ang buong Velasquez family, si Pepito at Lisa Reyes na nasa malamig na lugar na rin ngayon, Lorraine Noledo Gahasan, at oo nga pala, sa malapit ng mag-birthday na si Miss Rose Licop. Ayan. Pagbati rin po sa Acts Community kina Susan Eric Blanco, Bernard Baby Sanchez. At sa Rivers of Living Water Catholic Community, pagbati naman po kay Sister Pempe at Nona Reyes. Nakiki-condolence tayo kay Sister Nona na namatayan ng kapatid, no? Gayon din po sa Council of Servant Leaders ng Rivers of Living Water, Emma Mijares, Chris Binalay, Laura Gison, Bima Villar at Ellen Castillo. Pagbati rin po kay Mayet Chin, Josel Cruz, Lori Hison, Rose Magno, and the entire family. Special prayers po, no? Sa Buklod Healing Community na nagdiwang ng 49th year, going to the 50th year, pagbati po kina George Noemi Villaruz,
sa angkan po ni na Brother Manny, Sister Lulu Recto. We continue to pray for Brother Manny. Sa angkan din po ni Irma Delio San Miguel ng Kusina ni Kambal. Si Leslie Masigan at ang kanyang mga anak at ang kanyang nanay, Rolly at Rosalu Lamson, Mayor Egay at Doris San Luis. Ayan. Kasama po si Kleng, syempre. Ann Tomas and family, Zenny Balagat, at gayon din po pagbati kay Butch at Julie Go. And greetings din po kay Attorney Rafi at Pearl Rodriguez and the entire family. Siyempre po, special mention ang kanilang apo na si Natalie. Ayan. Sa Workers of Christ community, binabati po natin sina Joey Didit Jacob, Leonie Bautista, Arlet Mendoza, Ram Mabik Selim and family, Nilo Del Dario and Sam Dario and the entire Dario clan. Ayan. Kay Jen Castillo, Catherine Lee, Arlene, Paulo Sarmiento at Mama Esther Sarmiento at kay June at Gina Amanda na nakasama po natin sa pilgrimage po ng Workers of Christ. Jess Dakayan and family, Malu Gonzales and Hil Santos, Ruby Jean Yu, kay James at kay Moises, kay Jing at Christine Pascual at Rina Feria. Gayon din po kay Mario at Ofi de la Peña, JR at May Villalobos, Feli at Gas Leonardo, Eric Kati Tiotico, Ami Gustilo, Susan Reyes, Susan Lacson, Antoinette Magallon, Rene Elinor Portillo, at kay Perdy, Agnes, Nicolas, and the entire Nicolas family. Pagbati rin po siyempre sa Villaluz family, si CJ Villaluz, at ang outreach po dyan sa Shellmed, Bicol at Manila kay Sister Medi Villanueva at sa Diyos Mabalos po Foundation. Ayan. Ngayon po ay ating italaga ang maghapon to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you. And your Jesus, my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talagang happy birthday, Sister Susan De Leon.